Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong, Hong Hong. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ang programa ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng Facebook live streaming. Syempre ay available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kami mapakinggan sa inyong mga cellphone, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. Siyempre, dahil ang Radyo Pilipinas World Service ay para sa mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan po ang ating himpilan sa laot at sa ibang bansa o abroad. Meron tayong mga dalawang services. Ang Filipino service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Teka, may correction tayo regarding that. Ay, Oo, okay. English service. English service pala yan, sorry. Yung Yung 10 a.m. to 11:30 a.m. Oo, ulitin natin kasi mamaya i-note Oo. nila tapos mamali. Oo. Okay, ang English service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ito na po yung Filipino service ng madaling araw para sa mga overseas Filipino workers at seafarers tuwing 1:30 a.m. Yes. hanggang 4:30 a.m. Baliktad kasi, syempre madaling araw yun dito pero araw yun sa kanila. Oo. So that is 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Eto pa, marami tayong mga platform. channels ngayon. Oo. Dahil, unahin na natin ang capital, no? Yes. Dahil ngayong araw, Sunday, May 3, Oo. 2026. Particularly today kasi may rotation tayo na makikawing sa ating sister station na on the FM band dito sa Metro Manila. Napapakinggan din po ngayon ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa The Capital 104.3. Yes. Yan, sa FM. Ito naman po yung isa pa, di ba? Marami kaming marami estasyon. tayo. Nare-replay naman po ang programang Warm Heart sa ating sister station Radyo Magazine on the AM band, 1278 kHz tuwing Sabado at Linggo, Yes. 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. O, di ba? Meron tayong shortwave radio, meron tayong FM band, Oo. meron tayong AM band, at syempre, meron tayong Facebook live streaming and audio streaming. Yun, okay. Nalito na siguro yung mga sa dami ng mga numerong binanggit ko. Pero sana tutukan niyo po kami. Ayan. At para sa episode ngayong araw ay meron tayong pag-uusapan. Ibabahagi sa atin ni Steph ano ba ang paksa natin ngayong araw at sino ang ating makakausap. Ayun. So, ang topic natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung tinatawag na empty nest
syndrome. Ayun. At upang magkaroon tayo ng isang malalim mga talakayan patungkol sa ating napiling paksa sa araw na ito ay makakasama natin ang Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Ralph Jason RJF Guangco. Doc RJ, welcome po sa Warm Heart. Magandang umaga po at ako po nagpapasalamat for the invitation. I'm so happy to be here with you and discussing this very important topic. Yes, maraming salamat po sa inyo, Doc, sa pagpapaunlak, no? Kami rin po ay grateful na inyong sinamahan dahil alam namin it's a Sunday and dahil ina-advocate natin ang mental wellness, no? Alam po namin na kailangan natin ng pahinga at perhaps it is your day off, so we are grateful na nandito po kayo. Ngayon, Dr. RJ, eto curious po kami dito sa nabasa namin ni Steph tungkol sa emptiness syndrome. Parang bagong termino sa ating pandinig. Kaya naman gusto namin na i-educate natin ang ating mga tagapakinig. And kami rin po siguro may matututunan dito sa paksang ito, Doc. So ang una naming katanungan, ano po ba ang kahulugan ng empty nest syndrome? Itinuturing po ba itong isang clinical diagnosis o isang normal na phase o yugto lamang ng buhay, Doc? Okay, I actually found it online then when I was scrolling and then I found it something like emptiness syndrome. It's like in TikTok ata or Opo. in Facebook. Yes. So a lot are posting about that. So yung emptiness, Okay. first and foremost, I'd like to highlight that it's not a clinical diagnosis. Okay. So it's a psychological developmental transition na nangyayari kapag umaalis o umalis na yung anak sa bahay. Pero bakit nga ba tinawag siyang syndrome? Eh di ba pag pinakinggan po nating syndrome, automatically ang papasok sa isip natin, sakit. Yes, Like that's burnout true. syndrome. Kadalasan napapakinggan natin pag syndrome, agad-agad illness ang association natin with that word. But in psychology and even in medicine, syndrome, kung i-explain natin siya in terminology na ginagamit natin sa kanya, group siya ng symptoms or signs o baka meron tayong mga senyales, may mga simptomas tayo na nangyayari together. So it tends to occur together. So that's the definition basically of syndrome. Nung pinag-aaralan nila itong emptiness syndrome, yung mga magulang nakaka-experience sila ng cluster of reactions. So ibig sabihin, may mga nararanasan silang iba't ibang mga reactions like loneliness, kalungkutan, loss of role, na wala yung kanilang parang role bilang mga magulang. Nag-shift din yung identity nila after na umalis yung mga anak nila sa bahay. Kaya tinawag nila itong emptiness syndrome. So tinawag siyang syndrome kasi mayroon tayong common set of reactions. Okay. No, na magkakasamang lumalabas pero hindi ibig sabihin na sakit siya. Hindi po siya ibig sabihin na illness siya. Mas tama po sigurong sabihin natin na normal na adjustment phase ng pagiging magulang. So if you will read literature, pag binasa po natin siya, like si Katir in 2024, if you will read online, yung ENS po, yung emptiness syndrome, hindi po lamang siya isang emotion. So may proseso siya actually. Ang first stage niya is loss. The second stage is may adjustment. And then the last stage is recovery. So ibig sabihin po, natural po na may lungkot sa simula, pero bahagi po ito ng mas malawak na journey ng isang magulang at may adaptation later on. So sa Filipino context po, mas mabigat po yung pagiging magulang kasi core identity ito ng mga magulang na Pilipino. Kaya kapag nagbago po yung role na yon, parang kailangan nilang hanapin muli yung sarili nila. So, just to summarize po, mas mahaba aking explanation, ENS is not pathology. So, hindi po siya sakit. It's a normal developmental transition na merong kaakibat na emosyon doon sa bagay na yun o sa isang terminolohiyang iyon. So, similar po siya sa retirement adjustment or midlife transitions. Okay. Ayun. So, naliwanagan tayo, no? Mas malinaw na ngayon na hindi siya sakit. Isa siyang normal na adjustment sa face ng magulang. Mahirap lang siya kasi sabi ni Dr. RJ, ang core identity ng mga Filipino parents ay yung pagiging
magulang, no? So mas ramdam po yung kalungkutan. Hindi siya purely emotion lamang, kundi meron po siyang process. At dahil process siya, merong loss, adjustment, and then recovery na tinatawag. Doc, ito naman po, no? Ano-ano po Yeah. yung mga karaniwan na, kumbaga, senyales na nararanasan ng isang magulang na may empty nest syndrome, at paano po ba naiba yung empty nest syndrome sa karaniwang lungkot o pangulila? Yan, napakagandang katanungan yan kasi kung titingnan po natin, halos pareha sila ng simptomas ng depression. Pero mayroon tayong kailangang intindihin sa mga salita o sa mga simptomas o pinapakitang mga senyales nito. So karaniwan pong nararamdaman ng mga magulang kapag may emptiness syndrome, first and foremost, syempre lungkot. Malungkot ka kapag nawala na yung mga anak mo. Tahimik na yung bahay, tapos yung minsan halo-halo yung emotions mo. Meron kang pride, tapos meron kang sadness. Parang napalipad mo na sila, parang ibon ba? Opo. Napalipad mo na sila, pero at the same time, malungkot ka. So, may isang pag-aaral na nagsasabi daw na nakita doon sa pag-aaral na yun na yung grief, pati yung pride, nangyayari siya ng sabay. So may parang lungkot ka na parang nalulungkot ka, nagdadalamhati ka. At the same time ay parang wow, parang it's a great achievement for me kapag umalis na yung anak. So, ganito po sa atin pong tagapakinig kahit saan po mo yung lupalop ng daigdig, normal pong magsabay yung pagiging yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time may pride. So parang nami-miss ko siya pero proud ako sa kanya. So you see, so those kind of statements. So may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya, and then nakakaapekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. And later on, mayroon po tayong mai-discuss tungkol doon sa gaano ba katagal dapat malungkot ang magulang? Gaano ba katagal dapat? So, we will try to explore that later on pag natanong po natin yung mga bagay na yon. Doc RJ, eto naman, usually po ba ang nanay o tatay ang nakararamdam nitong emptiness syndrome? Yeah, if we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature. Traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay dahil siya bakit? yung primary caregiver. That's the Ayun. basic thing. Okay. Primary caregiver. Pero recent research nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So hindi gender. Okay. So, ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So, sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth. So kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo at gaano katindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So that's the thing. Okay. Steph? Ito naman po, Doc, bakit pakiramdam ng maraming magulang ay nawawalan sila ng purpose o halaga kapag umalis na ang kanilang mga anak sa bahay? So marami siguro pong makaka-relate kahit din po sa ating mga OFW na nakikinig, ano? Sa Filipino culture po kasi, maraming magulang ang nabubuhay sa prinsipyo na parang para sa anak lahat. So kung isipin mo, para sa anak ko lahat itong ginagawa ko, para sa anak ko lahat ang mga sakripisyo ng aking ginagawa, ang trabaho ko. So kapag umalis po yung anak, nawawalan yung role na yun o nawawala yung central role or identity na yon. So, sabi po sa isang cross-cultural research, yung role loss po na yon, may kasama rin namang role relief or freedom later on. So, dalawang bagay po yung nangyayari kadalasan. May pagkawala, pero may bagong space po para doon sa sarili ng
para sa sarili ng mga magulang. Opo. Kaya tunay po na ang tanong na kaya ang tunay po na tanong dapat ng mga magulang is ano na ngayon yung bago kong purpose? Mhm. Ano yung bago kong pwedeng magawa bilang isang magulang? So kasi madalasan po parang ang pag natapos na yung role nila, wala na akong purpose, wala na akong role. Kasi nga ang ginagawa nila is para sa anak, para sa kinabukasan ng mga anak nila. Okay. Eto naman po, Doc, RJ, paano po naaapektuhan ng yugtong ito ang relasyon ng mag-asawa naman? Totoo po bang madalas lumalabas dito sa face na ito yung mga issue na hindi nila napagtuunan ng pansin before? Mm. Most of the time po, it happens, no? Kapag wala na po yung anak sa bahay, bumabalik kasi yung focus sa mag-asawa. Wala na kasi yung mga anak eh. So, it will return to themselves as husband and wife. So, sabi po sa isang pag-aaral, may face po na yung loneliness, yung distance, and then meron naman pong nangyayaring deeper connection again. So kasi nawala po yung distraction ng parenting. So parang nawala yung role ng parenting. So kung matibay po yung foundation ng mag-asawa, mas lalalim yung relasyon nila. Okay. Kung may unresolved issues po sila, lalabas pa ulit. So as you can see there, kaya hindi po problema agad yung parang ang iniisip nila ay parang wala na kaming role, wala na kaming gagawin sa ano. So, mas maigi po siguro na i-focus nyo kung paano nyo palalimin yung relasyon nyo bilang mag-asawa kahit po wala na po yung inyong mga anak. Ito naman po, no, sa kulturang Pilipino na close-knit at madalas ay extended ang pamilya kasi minsan kasama din lolo't lola, Opo. mga tito't tita. Gaano po ba kalaganap, no, itong empty nest syndrome? Yeah, that's very true. Especially in the Philippines. It's a very close knit family. I mean, the community, the family there is very close. So, sa Pilipinas po, very strong kasing family ties natin. So, mayroon tayong tinatawag na emotional interdependence. So, connected tayo sa bawat isa. So, madalas po may separation due to work. You know, may OFW, may migration. Ang sinasabi po ng pag-aaral is that ENS sa Filipino parents, mostly linked siya sa loneliness, linked siya sa need for social support, kahit may communication, may chat, may video call. So, hindi po napapalitan yung presence at shared daily life. Kaya po ang challenge is, paano po natin pananatilihin talaga yung connection kahit po may distance na sa bawat isa sa family natin. So, kung ang tanong po natin, talagang sa extended family, very common po ito na nangyayari. So, it's a very common syndrome na maaring bigyan natin ng pansin at halaga dahil maaring maka-apekto po ito sa atin later on. Okay. Doc RJ, eto naman, gaano kadalas o gaano katagal bago masabing naka-adjust na ang isang magulang sa bagong setup? Yan po yung kaninang sinasabi ko na tungkol sa duration. Gaano ba katagal talaga na dapat maranasan ng isang magulang itong mga pakiramdam na ito, kalungkutan na ito. So, ang ENS po ay maaring tumagal ng several months to 2 years. So, Okay. depende po sa adjustment process yan ng mga magulang. Pero hindi po to linear. Kasi minsan, meron pong ups and downs sa mga magulang. So, mas nagiging healthy po ang adjustment kapag ang isang magulang ay mayroong positibong interpretasyon o pagtingin sa mga pangyayari. So, ibig sabihin kapag maganda yung outlook ng isang magulang, mas magiging maganda yung adjustment at coping mechanisms ng isang magulang. So, nakikita din nila yung independence ng anak bilang success. Parang, napalipad ko ng maayos itong anak ko na to. At sabi pa nga po sa isang pag-aaral na kapag ang magulang ay nagkaroon ng magandang outlook sa kinabukasan ng kanilang mga anak at pati din sa kanilang buhay, mas magiging mas solid pa yung relationship nila. Sabi pa nga po, mayroon pa pong nagsasabi na yung emptiness syndrome daw, mas more satisfied dapat yung mga magulang. At ito yung favorite time dapat ng mga magulang kasi it's their time together again. Okay. Ito naman po, Doc RJ, kailan ba dapat maging
kumbaga yung alarmed, no, ang pamilya regarding dito sa ENS. At ano po yung mga senyales na yung emptiness syndrome ay nauuwi na po sa depression o matinding anxiety? Yeah. Yan, napakagandang katanungan din. Kailangan po dapat na maintindihan natin yung proseso ng emptiness syndrome para hindi po tayo parang mag-misdiagnose or hindi tayo malito kung ano yung mga sinasabi natin sa ating kapwa o sa ating sarili. Tandaan po natin na hindi po lahat ng emptiness syndrome ay delikado. Okay. Normal po ito sa simula. So ang mahalaga po yung timeline pati yung trajectory niya. Gumagaan ba o lumalala? Yan ang tanong po ninyo. So meron po tayong timeline. Mayroong 0 to 3 months, normal adjustment pa yan. Yung lungkot, nangungulila ka, nagkakaroon ka ng mild anxiety. Kasi sabi ko nga po kanina, may transitional process na sinusundan yung mga magulang. Loss, adjustment, and recovery. So 0 to 3 months, normal pa lang yung adjustment. 3 hanggang 6 na buwan, unti-unting bumabalik na dapat yung routine natin. So meron na tayong re-engagement sa mga ginagawa natin, mga activities natin, and then nakaka-adapt na tayo over time. So, ang red flag po, kapag walang improvement o mas lumalala, 6 na buwan pataas, ang tawag na po dyan, alarm stage. Ibig sabihin, persistent distress at impaired na yung ating functioning. Sabi po sa pag-aaral, mas mataas ang risk ng isang magulang na magkaroon ng major depressive disorder or generalized anxiety disorder kapag hindi po na-address itong bagay na ito. Okay. Ayun, malinaw yun So, meron siyang, kumbaga, levels, no? Para matukoy natin kung ito ba ay kailangan na nating ihingi ng tulong sa isang mental health professional. Doc RJ, para sa mga single parents, sa tingin niyo po ba mas malala yung nararamdaman nilang emptiness syndrome? Kasi di ba usually mga single parents, wala silang katuwang sa bahay at sa buhay. So paano po iyon, sir? Yeah, I would agree with what you mentioned na wala silang katuwang and focus talaga sila sa anak nila. So, yes, based sa atin pong research, kadalasan mas intense talaga yung sa mga single parents kasi ang focus po nila is the identity ng anak nila. So mas kaunti yung emotional support nila. Pero hindi ibig sabihin forever na siyang ganun ang mararamdaman nila. So studies show na lack of support increases loneliness and distress. Pero ang maganda sa kultura ng Pilipino, may protective factor. Ano Okay. pong protective factor ng kulturang Pilipino? Mayroon tayong tinatawag na extended family and community support. So kahit single parent ka, but then the family that you have is very supportive of you. Whatever happens, you'll be able to adjust well and you'll be able to recover well. So that's the thing with a single parent. So hindi ibig sabihin na single parent ka, laging mararamdaman mo ang empty nest syndrome. So humingi ng tulong sa mga extended family members because they will really help you a lot. Okay. Ito naman po, Doc RJ, maaari ba nating paghandaan ang emptiness syndrome habang nasa bahay pa ang mga anak at ano po ang mga dapat gawin? Yeah. So, napaka-importanteng protective factor po ito at pinakamahalagang bagay na dapat magawa natin. So, habang hindi pa lumilipad ang ating mga anak, we may want to enjoy the time with them. We need to be actively engaged with them. We find hobbies that are very important. Kaya may mga nakikita po ako nagjo-join ng Zumba, Ayun. nagjo-join ng mga mga groups. Plantito, no? plantita. Yeah, that's correct. If they are engaged with hobbies, and then later on kahit mawala yung anak nila, mas focus at mas mahal pa nila yung mga plants. Oo, and then totoo mga yun. iba't ibang mga kung anong mga hobbies na meron sila. They need to create a routine. They need to create something that they will continue doing even though na wala yung mga magulang nila. Social roles help parents adjust better. So kung mayroon silang mga sinasalihang kunyari yung mga senior citizens chapter, like mayroong mga samahan ng mga senior citizens, samahan ng mga single parents na parang nakakaroon ng mga ganitong pakiramdam. So
hindi lang sila inaalagaan din po dapat natin ang sarili nating identity. So, when I say that, na hindi lang po dapat natin inaalagaan ang ating mga anak habang nandyan pa sila, dapat alagaan din po natin ang ating mga sarili bilang mga magulang. We'll Ayun. spend time with them, but we still reserve time to enjoy and have some recreational activities for us to enjoy. Mm. Okay. Doc RJ, paano naman po dapat makipag-ugnayan ng magulang sa kanilang mga anak na bumukod na yung hindi nagiging suffocating ang dating o yung masyadong mapanghimasok na tinatawag, Doc? Yeah. Common din yan sa Filipino culture. Mm. May mga magulang na mapanghimasok. Most of the time, they control. But the thing is, when it comes to family, the family culture that we have in the Philippines, sana yung control, napupunta na siya sa connection. So, ano ibig sabihin ng connection? More on relational na sana tayo bilang mga magulang. Mas maganda po ang adjustment natin bilang mga magulang kapag na-balance nyo po yung suporta sa anak po ninyo, yung autonomy nila, at respect po for independence. So, dapat po present ka, pero may boundaries din at may tiwala ka sa anak mo. So that's the thing when it comes to that specific question. Okay. Mm. Ito naman po, no? Saan pwedeng lumapit naman ang mga magulang na nahihirapan sa transition na ito? Meron po bang mga matatawag po natin na support groups or particular na therapy para po sa emptiness syndrome? Yeah, maraming pag-aaral nagsasabi, let me highlight this first, na social support is one of the strongest factors when it comes to addressing mental health concerns. So, first and foremost, the support group should be the family. So, kung sino ang malapit sa kanya na mga magulang, mga kamag-anak na maaring makatulong, I think that would be something very helpful for that person or for those parents. Secondly, when we need to have friends, friends that will help us go through with the process, because maybe some of them can relate with that. And if ever you cannot have the feeling of parang ma-process mo siya ng maayos, we can consult professional support from psychologists, counselors. Pero if you will try to look online, marami pong support groups. Just type emptiness syndrome support groups. You will be able to see, like in Facebook, a lot of them are actually creating groups for those experiencing these specific symptoms. Another thing is maybe there are specifically in a country that is highly parang Christian. Marami po tayo sa ating mga Kristiyano. Maybe you can consult your pastors, your parish priest, or the ministers that you have in your community. Malaki pong maitutulong nito. Strong protective factor po siya. So, in summary, marami pong pwedeng tumulapitan. The professionals, the support groups, the community, the family and friends. So, huwag po nating hayaan na dalahin ang itong mga pakiramdam na ito ng mag-isa. Marami po tayong pwedeng sandalan. So sa totoo lang po, minsan ang pinaka nakakatulong na marinig po ng mga magulang na ito ay hindi po sila nag-iisa. Marami po pwedeng tumulong sa kanila. Okay. Alright, Doc RJ, ang dami namin natutunan. Sige, ito na lang po hingiin namin ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. And perhaps, sige, pwede na rin i-share ang contact details nyo po or ng Sinag Psychological Services sa mga tagapakinig at tagapanood natin na baka nung napapakinggan to, gusto pong makipag-ugnayan sa inyo. Go ahead po. Okay. Maraming salamat po sa Warm Heart and Radyo Pilipinas World Service for this invitation. My final concluding thoughts on this. So bilang mga magulang po, alam ko po na ginawa natin yung lahat para mapalaki ang ating mga anak. At kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, hindi iyon pagkawala. It's not loss. Iyon po ay patunay na naging matagumpay po tayo bilang mga magulang. At ngayon po, may panibago kayong yugto o panibagong chapter ng buhay ninyo para muling intindihin yung ating mga relasyon bilang mag-asawa at mas maging malawak po yung kahulugan ng ating buhay. Oo, mas matahimik na yung bahay natin. Parang wala nang magulong mga bata o mga kung sinong anak na nasa bahay. Pero mas
dapat po nating i-focus kung ano yung makakatulong sa atin. Pero alam ko po na kahit wala na yung presence ng mga anak natin, yung puso po ng mga magulang, hindi po nagiging empty yan. So dahil bawat sulok po ng bahay, bawat sulok ng inyong mga kwarto, puno po yan ng alaala, sakripisyo at pagmamahal na hindi kumukupas kahit lumipas po ang panahon. So, yun po ang emptiness syndrome. And you can contact us at Sinag Psychological Services. We're located at Puerto Princesa City, but I also have my practice at Silang Cavite. I'm a child psychologist, so I deal with children and families as well, handling kids with neurodivergent needs. So you can also contact me through my Facebook page, Dr. RJ Guangco. That's it po. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat, Dr. RJ Guangco. Ayan, nako. Actually nga, 2 beses ko inimbitahan si Dr. Guangco. Kinailangan ko pang i-clarify yung aking invitation kasi nakita ko nga na meron din siyang specialization sa mga bata and next week ay National Children's Awareness. Pero maganda din kasi yung emptiness syndrome kaya sabi ko kay Doc, nako Doc, sige yung unang topic na lang muna. Pero sana hindi ito ang una at huli natin pag-uusap. Baka marami pa pong pwede tayong i-discuss in the future. So thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin. Mabuhay po kayo and more power po sa inyong Sinag Psychological Services at private practice. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, yan po si Dr. Ralph Jason RJ Guangco, isa pong Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services. Okay, so antabayanan po ang ating segmentong Attitude of Gratitude, no? Makalipas po ang ilang paalala. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude Attitude of gratitude. of gratitude. Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Ibabahagi sa atin ni Steph ang mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart. Ayun. So, eto na. Ang una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat dyan, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasama na rin dyan yung what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli natin dyan na katanungan, what can I celebrate today? Ayan. Okay. Steph, gusto mo ba mauna? Parang kayo muna. O sige, sasagutin ko yung tanong ni Steph na ano ang bagay na nilulook forward mo in this coming days or month. Ayun, so may pa-announcement po ako. Sa susunod na linggo po ang huli kong upo dito bilang announcer o host, producer ng Warm Heart. Papalitan na ako ni Steph. Sasamahan po siya ng bago naming staff dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ipapakilala ko na siya, no? Pero baka pwede natin siya isama next Sunday, no? Nandito na siya. Si Drizzle Nanyong. Yan. Kasi ako ay nilulook forward kung makauwi na ako ng Batanes. Yan. Dahil yung topic natin, emptiness syndrome, nakaka-relate din ako. Kasi yung parents ko, wala na silang kasama sa bahay. Lahat kami ay
nagbe-build ng life outside the province. Pero ako gusto kong bumalik doon dahil wala na silang kasama. Siguro it's time na meron na silang makasama, ganon. So ako ay uuwi na, si Steph na ang bahala sa Warm Heart. Sana patuloy nyo pa rin po itong suportahan. Ipinagpapasalamat ko na kasama ko yung Warm Heart, kasama ko si Steph na nag-grow. Alam niyo po, ang Warm Heart ay nabuo po siya during the pandemic at mental health awareness and education talaga ang goal at objective ng programang ito. Dahil nabuo siya sa panahon na kailangan ng mga tao ang mental health support. So yun po talaga yung pinaka-heart and core ng Warm Heart. At hindi lamang po dahil yun ay pinili, syempre iniaangkla din natin to sa Mental Health Act ng pamahalaan bilang ito po ay iniere sa government radio. So yun po siguro ang alignment ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan dito po sa pinaka-goal ng ating programa, yung Warm Heart. Bakit Warm Heart? Kasi yung iniisip ko nung panahon na kino-conceptualize ko ito, minsan tayo ay mga self-absorbed na tao. May sarili-sarili tayong problema. Minsan hindi natin na-check yung mga friends natin, yung family members natin, at cold-hearted tayo. So, ano ba ang yin and yang ng pagiging cold-hearted? Ano yung magbabalanse din? Yung pagiging warm-hearted mo, 'di ba? So, ang tema ng Warm Heart at yung feel niya, kung kayo po ay talagang nanonood at nakikinig sa amin, nakikita niyo naman po na ito ay hindi yung usual na napapakinggan nyo sa ibang mga programa namin. Talagang nag-i-inspire ito. So, kung napanood nyo mga previous episodes, meron kami mga tinatampok na guest na nagkukwento talaga ng mga inspiring stories at nagbibigay sa inyo ng warm heart, no? Pero syempre, hindi lang tayo doon sa pakiramdam at pagbibigay ng suporta. Tayo din ay nag-educate. Kaya ang atin po mga kinukuhang guest ay katulad ni Dr. RJ Guangco na nagpapaliwanag sa atin ng technical na ibig sabihin at syempre ay magbigay ng solusyon. Ano ang dapat gawin? Yun po yung warm heart. At on a deeper level, siguro ngayon ko lang po ito sasabihin dahil nire-respeto ko rin po yung privacy ng mga taong involved. Pero nilikha ko rin siya on a personal level dahil meron akong kaklase na trigger warning lang po ay nag-suicide. Doon po talaga yung pinag-ugatan nito. At siguro meron akong pakiramdam na ay sana na-check ko siya. Doon kasi nanggaling yung cold-hearted Ay sana na-check ko siya. Sana mas naging, alam mo, meron tayong mga ganon And yun, gusto ko lang sabihin na ito po sanang warm heart na ito makatulong sa mga ganoong kwento. Yun. Ayan. So, thank you. At itong warm heart na ito ay tinulungan ako mag-grow. Ang humble beginnings talaga nito, project lang siya Project lang siya sa aking masters sa MDC, Development Communication sa UP Open University. Napansin lang siya actually ng sister station ng Radyo Magazine. Doon talaga nila hiningi na i-ere. At meron pong oras sa Radyo Pilipinas World Service na bakante at walang mailagay. So, pinaalam po natin kay, syempre, thank you kay Sir Ray, pumayag siya na i-ere po sa Filipino Service. Kaya na-ere po siya both sa World Service and sa Radyo Magazine. Magpapasalamat din ako syempre sa RM kasi sila po yung humingi talaga. Wala naman po kung lakas ng loob na i-ere to kasi private, independently produced siya. Actually, ginawa ko lang siyang hobby nung after siyang maging project ng MDC. Sabi ko, gawa ako ng sarili kong pero pang-advocacy lang kasi syempre nagtatrabaho ako sa gobyerno, baka isipin nila pag independently produced meron ako mga sponsor, ayoko naman yon. Tapos nung napansin siya ng RM, baka pwede namin i-ere yung mo. Pumayag ako kasi disservice naman yun sa heart ng warm heart kung hindi ko siya i-share. Kaya nga iiwanan ko siya dito. So yun until naging regular na siyang program sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine. So yun siya. So maraming salamat, Steph. Tinulungan mo ko nung nagsa-start pa ito na
gawing regular program at thank you din sa mismong programa dahil ang dami kong oportunidad para sa personal growth, yung mapaproduce talaga siya. So, at sana po yung ating mga tagapakinig at tagapanood, gaano man kakonte, hindi naman po ako isang natatandaan kong nagme-message sa amin ay nagpapasalamat kasi may mga practical tips kaming na ibabahagi na nakatutulong sa buhay nila. Sapat na po iyon. So yun. Thank you, Steph. Ayun, sasagutin ko na ngayon yung which people in my life am I grateful for? Ayan. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Oo nga, kailangan ng grace and composure, no? Pero kailangan na natin sabihin kasi baka magulat sila na last day ko na sa Sunday eh. Siyempre, grateful ako sa'yo. Ayan, ka-warm heart, Bea. Kasi thank sinama you, mo Steph. ako dito, no? Kasi, actually, nasa same situation tayo na meron din akong classmate niya na nag-commit din, no? Ng, Trigger warning po. Trigger warning ng suicide. And, yun nga, no? Mapapatanong ko talaga kung kinumusta mo ba? Hindi ka ba nagkulang? Totoo yun. May ganun eh. Oo, may mga what ifs tayo, no? Kapag ka naharap tayo sa ganitong sitwasyon. And, of course, syempre, marami din akong yung mga matatawag na mental breakdowns, no? At some points of my life na mas naging malalim yung pangunawa ko sa hindi lang sa aking kapwa, kundi sa aking sarili sa pamamagitan ng programang ito. At syempre, dahil nagsimula bilang MDC project ito, ayan, parang yun din kasi yung naging hudyat, no? Naging inspirasyon dun sa hindi ko pa matapos na Kaya mo yan, na Steph. thesis. Naniniwala ako kasi, sa'yo. pero siya, more on guidelines siya, no? So, hopefully matapos yun para I could share din, no, dito sa programa. Kasi dito naman talaga nagsimula lahat. And grateful ako for the experiences. Although, syempre, itutuloy pa rin naman ito ng team. May bago tayong makakasama, si Drizzle. Pero, malaki ang kumbaga masasabi natin na talagang ang punot dulo talaga nitong warm heart ay si ka-warm heart, Bea. Yes, pero may mga kwento po at tao na nag-inspire nito. Hindi ko po yun sila makakalimutan. No, ito po ay hindi natin kine-credit solely sa sarili natin. Dahil naniniwala ako na interconnected ang mga tao. Walang nagsasucceed ng mag-isa lang. Lagi kang mayroong mga katuwang. At sa mental health din, yan ang ating ina-advocate. Humingi ka ng tulong, hindi nakakahiya, hindi yon kahinaan. Kung kailangan mo ng tulong, siguro yung mga tao medyo busy lang sila or may sarili-sarili din problema pero sisikapin nating maging suporta sa bawat isa. Yun. Oo. Okay, so meron pa tayong public service announcement, no? Pero bago yun, dahil nasa attitude of gratitude tayo, pasalamatan muna natin itong ating mga nag-comment, Yan, oo. Lalong-lalo na si Marco Polo dahil sabi niya, aalis ka na po, madam, with crying emojis. Oo, pero nandito si Steph, tsaka si Drizzle. Panoorin nyo pa rin po sila, pakinggan nyo po sila. Marami pa pong mangyayari sa Warm Heart. Marami pa po kayong matututunan. Yun naman po ang dapat i-look forward ninyo. Yan. At thank you din kay Bing Season. Siguro nakinig siya dun sa topic natin. Kasi sabi niya, mas lalo naman yung mga single na senior citizen. Oo. Oo nga nga. naman. Oo, tama naman yun. Kasi mahirap talaga yung, syempre, yung may aalis pa sa buhay mo kung talagang parang alone ka na talaga. Tapos meron kang mga loved ones na nawawala in your life. So, talagang mahirap eh. Sabi nga nila, no man is an island talaga eh. Kaya kailangan lagi natin ng connections na mga makakasama sa buhay, no. Kahit introvert ka pa, mahirap na walang kasama. Kailangan talaga may napaglalabasan ka ng mga, kumbaga yung mga thoughts mo, yung mga kung paano ka mag-express sa iba, 'di ba?
Kasi mahirap yung kinikim-kim yan eh. Ah. Pag napupunot kasi, kailangan ilalabas mo. Oo. Yun. Tama. So, yun ang ating attitude of gratitude. Yes, maraming salamat sa pagsuporta sa ating palatuntunang Warm Heart dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kahit na ako ay lilisan na sa mga susunod na araw, ay gusto ko pong i-advocate na sana po ay pakinggan nyo pa rin at panoorin po ang Warm Heart. Kasama nyo na po sina Steph Vicente at si Drizzle Nanyong. Huwag kang mag-alala, Steph. I-update ko ang ating mga T-card. Dahil ako rin po yung graphics doon. Ayan. Okay, sige. Magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart para sa ating public service announcement. Magpapaalala muna ang himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, narito na po ang ating public service announcements hatid ni Steph Vicente. Ayun, so yung ating unang PSA para sa araw na ito ay galing sa Alim Studio PH dahil alam naman natin na ang arts, ang sining ay pwede na rin pong magamit bilang a form of, a means to heal, 'di ba? At meron sila, itong Alim Studio PH ay merong 3-month expressive arts journey. Dahil sabi nga nila, some experiences don't ask you to explain yourself. They simply offer space to pause, notice, and create. You don't have to figure anything out. You don't have to create anything good. You only need to show up as you are. So, sabi nga nila dito, no, may requirements ba? No experience needed, just openness. Sharing is always optional and you are welcome as you are. Ayan. At kung kayo ay naghahanap ng isang space na kumbaga nararamdaman nyo na gentle, creative at grounded, baka ito na ang para sa inyo. Ayan. So, gaganapin itong, magsisimula itong 3-month expressive arts journey na ito sa June 6. So, medyo matagal-tagal pa naman, no? Pero, magpa-reserve na kayo ng slots. Ang venue pala nito ay sa Cebu City. So, yung session 1 is June 6, session 2, June 20, session 3, July 4, session 4, July 18, session 5, August 1, at session 6, August 15. Ang oras po niyan ay 2 p.m. to 5 p.m. Meron po silang early bird rate na 4,444 until June 1. At kapag tapos na, no, pag nakalipas na itong June 1 ay 6,000 po. So para dun sa mga gustong makatipid ay i-avail na po yung early bird rate na yan. Sa pangalawa nating PSA, galing naman to sa isang estudyante kay Karil Brina dahil naghahanap-hanap na naman po tayo ng mga respondent, no, para sa isang thesis. Ang thesis po nila ay pagbuo at validasyon ng Filipinisadong kwentong pambatang nakatuon sa iba't ibang emosyon. So, naghahanap po sila, no? Ito po ang mga hinahanap nila na respondent. Una dyan, registered guidance counselors. Pangalawa, registered psychologist who caters to children. At pangatlo ay registered psychometrician under the supervision of
a registered psychologist or registered guidance counselor. So, voluntary naman po itong participation na ito at all information collected will be treated with strict confidentiality. Kung kayo po ay qualified o kung may kakilala kayo na qualified, ay ito pong participation nyo or referral ay talaga pong ma-appreciate po ng mga researchers natin dyan. At sabi nga dito, a token of appreciation or professional fee will be provided as applicable. So, ayan, tulungan na po natin ang ating mga future mental health professionals para mas lumawak pa ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Sa pangatlo naman hanggang sa panglima natin na PSA ay manggagaling ito sa Psychological Association of the Philippines. Pero iba't ibang sectors ito. Una dyan, yung PAP, Industrial Organizational Psychology. Dahil ang psikolohiya para sa lahat ng uri ng manggagawa at uri ng paggawa, yan po ang kanilang itatampok dito sa kanilang event. Malapit na yan, May 5, 2026. Sabi nga nila dito, ngayong buwan ng paggawa, nais namin kumustahin ang bawat isa. Hindi lamang ang mga nasa loob ng opisina, kundi pati ang mga kasama nating naghahanap buhay sa gitna ng dagat, sa lansangan, at sa bawat sulok ng ating komunidad. Dahil ang mental health ay hindi dapat maging luho, kundi karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. So, ito yung talakayan dyan, yung pinaka-title, mula sa puso ng komunidad, desentralisasyon ng kalusugang pangkaisipan para sa manggagawa. Sabi ko nga kanina, May 5, 2026 ito, ang oras 2 p.m. to 4 p.m. Meron silang ipoprovide na Zoom link dyan, pero syempre mag-register muna kayo doon sa kanilang link na pinrovide doon sa kanilang post. At matatagpuan nyo yan sa FB page ng PAP, para mas madali. Ito naman, para naman sa mga kasama naman natin, mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Meron din sila, kasi meron ilulunsad na Queer Mental Health Conference sa June 13, 2026. Kasi kung di ako nagkakamali, June is Pride Month. Yes, it is. So, yun ang nila, yun ang kanilang project for Pride Month, particularly dito sa PAP LGBT Psychology Special Interest Group. Ito ay a partnership with the Ateneo de Manila University Gender Hub. Ayan, sa June 13, 2026. Itong event na ito ay dinisenyo po, isang advocacy-driven learning space designed for mental health professionals, educators, and community leaders and advocates to examine the specific psychological realities of LGBTQIA+ Filipinos. So, ang registration po, officially open na po yan. Meron silang I think yung QR code, pero meron din sila na link. Hanapin nyo lamang po sa page ng PAP kasi lahat po yan nakapost, lahat ng mga events nila at kada event may mga code yan, para mas madali po ang pag-register. Para po sa mga PAP members, 2,000 pesos po ang fee, non-PAP members 2,500 po. At itong conference na ito ay, kumbaga, is accredited for the following CPD units. Para po sa mga registered psychologists and registered psychometricians, 6 units po yan. Para naman sa mga registered guidance counselors, 5.5 units. So, saan po gaganapin? Venue po is Room 413 PLDT CTC Building, Ateneo de Manila University. Tulad ng nabanggit kanina, June 13, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Limited slots available, kaya mag-register na, especially yung ating mga kumbaga mga interested pagdating sa psychological realities na hinaharap ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community dito sa Pilipinas. At galing din sa PAP itong panghuli natin na PSA, pero sa Teaching Psychology Special Interest Group. So kada interest groups meron silang mga events, which is good kasi inclusivity ang
ang ibig sabihin niyan, no, yung kanilang isinusulong. Dahil meron naman sila dito, no, itong POP Teaching Psychology Special Interest Group na Asia Psychology Learning and Teaching Conference and National Psychology Teachers Congress 2026 na gaganapin po sa August 6 to 8. Ayan, 6 to 8, 2026. Fully online po yan. At yung mga details po niyan, yung more details coming soon. Pero sabi nga nila dito, no, konting pahapyaw lang. While many are eager for an in-person gathering, we remain committed to creating an inclusive and accessible space for all. This year, the conference will be held fully online, tulad ng ating nabanggit kanina. Sabi nga nila dito, no, bringing together psychology educators, scholars, and practitioners across the region and beyond. At in partnership ito with the Asia Plat Consortium and in collaboration with the UST Department of Psychology. Ayan. So ano ba yung mga dapat asahan sa event na ito? Ito po ay kumbaga itong Asia Plat XNP-TC 2026 na conference na ito ay isa po itong dynamic space for critical dialogue, knowledge exchange, and co-evolving practices in psychology education. Ayan, with the theme Reimagining Psychology Education Global Perspectives, decolonization, ayan, and indigenization in teaching and learning. So, para sa mga nagtuturo ng psychology dyan, no? Kasi sabi nga nila, no, talagang hinuhubog kasi ng ating mga guro, no, ang mga ating estudyante sa kanilang profesyon. And sa mental health community ay mahalaga na tama yung paraan ng pagtuturo dun sa ating mga future mental health professionals para ma-feel talaga yung gap ng mental health dito sa Pilipinas. So, yun lamang ang ating mga PSAs para sa araw na ito. Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcement. Okay, maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa produksyon, sa ating master control, si Ma'am Susan Aison, kay Sir Leo Magpayo na ating co-producer. Ay, Warcast pala si Justine. Yan, Yes. Justine Osias. At antabayanan niyo po mamayang 3 p.m. ang Diskarteng Wais ni Sir Leo Magpayo. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente at ito ang Warm Heart!